ay mag-umpisa. Salamatan po natin ang Diyos sa buhay ni nanay na pinahiram niya sa atin. Ayaw ko'y manalangin at umawit sa Panginoon. Dakilang Diyos na nasa langit, ikaw po ang may akda ng buhay. Sa bawat anggulo ng buhay ay nakikita namin ang iyong katotohanan na ikaw ang Diyos na nagmahal at ikaw ang Diyos na may kakayahan sa lahat ng aspeto ng buhay ng tao na kayang-kaya mong iangat at paganday ng buhay ng tao. Maging sa mga maliliit na detalye ng buhay na nanatili kang Diyos na makapangyarihan na kung ang tao ay magtitiwala sa iyo, walang bagay na mahirap. Sa napakagandang gabing ito, nagpapakumbaba kami sa iyo at humihingi kami ng tawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Lumulog kami sa iyo na sa isang sama-samang panalangin ay sinasariwa at inaalala namin ang Diyos ng buhay at ang regalo ng buhay. Marami pong salamat sa pamilyang ito na nagpatuloy sa amin, maging sa ilang taon na pinahiram mo sa amin si Nanay Amparo. Sa mga kapitbahay na alam namin, kasama namin nakikiramay, lumalapit kami sa iyo at hinihingi namin ang grasya mo. Kayanin namin ito at makatawid kami sa araw-araw na buhay, maging sa mga pananalaping pangailangan. Yan sa pangalan ni Jesus, lumuluhog kami sa iyo, samahan mo kami, turuan mo kami, gamutin mo ang mga sugatang puso na likha ng paglisan ng isang minamahal. Lumalapit kami sa iyo, Ama, at kinikilala ka namin na ikaw ang Diyos ng buhay na patuloy naming lapitan sa buhay na ito. Amen. Mawit po tayo sa Panginoon. Kapag tumatanaw. Sa lahat ng oras.
Panginoon'y tapat kailan pa man. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Salamat, Ama, sa regalo ng buhay na kabanal na pangalan ng Panginoong Yesus. Ikaw naman ang pinagmumula ng lahat ng bagay. Na isang araw iiwanan namin ang mundong ito at wala kaming madadala kundi ang mga bagay na naimbak namin sa aming puso. Lumalapit kami sa iyo sa gabing ito na sa patuloy namin pagkilala sa iyo, maging sa buhay ng isang minamahal na pinahiram mo sa amin, ay magampanan at patuloy din namin na mapahalagahan ang buhay na pinahiram mo sa amin. Na isang araw ay bilang ang araw namin at iiwanan namin ang buhay na ito. Na kung hindi namin nilalatag sa iyo ang buhay na ito, punong-puno kami ng alalahanin. Punong-puno kami ng hirap. Punong-puno kami ng pagdurusa. Ngunit salamat, may bagong buhay kaming matatagpuan sa iyo. Sa gabing ito, samahan mo kami sa ilang sandali sa pagbabalik alaala namin sa kahalagahan ng buhay, maging ang iyong salita ng punong-puno ng katotohanan na aakay sa amin sa isang mas matibay na kalalagayan upang gaano man kaikli ang buhay na ito, ma-enjoy namin dahil hindi kami destino sa kahirapan, hindi kami destino sa karamdaman, destino kami sa iyo. Na isang araw pagpikit ng mata namin, kapag ikaw ang nakaupo sa puso namin, ay maluwag mo kaming tatanggapin sa iyong kaharian. Higit sa mga bagay na dapat naming maunawaan, ay ang pusong ito na dinisenyo na ikaw ay mahalin, kilalanin at paglingkuran, pag-alaya ng aming buhay. Salamat po sa mga bagay na gagawin mo. Salamat po sa mga taong kakausapin mo at katatagpuin mo. At salamat po na sa maikling sandali ay mapagkulayan namin ang iyong salita na mahuhugutan namin ng pag-asa, inspirasyon at lakas para sa muling pagbangon dahil sa isang kalalagayan na pinagdadaanan namin. Tulungan mo kami at malaya ka po na mangusap sa bawat isa at paniniwalaan namin ang biyaya at kalakasan maging ang mga pangangailangan sa area ng pananalapi. Naniniwala kami na kayang-kaya mong sustentuhan ang mga taong nagtitiwala sa iyo. Sinabi mo yan, no eyes have seen, no ears have heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. So magtitiwala kami sa iyo at paniniwalaan namin ang mahimalang bagay. Sa matamis na pangalan ng Panginoong Yesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen. Magandang gabi po sa inyo. Sa gabing ito ay nagkakatipon po tayo sa isang masakit na pangyayari na kung saan ay ang paglisan ng isang minamahal. Na isang araw ay mangyayari din sa bawat isa sa atin at isang katotohanan na wala naman pong permanente. Sa gabing ito, sa lamay na ito, sa pinahiram na buhay na ngayon ay sinusolid natin sa Diyos, isang napakagandang gawin po natin bukod sa mga bagay na paglilibang, bukod sa mga bagay na pansamantalang tatalikuran natin ng mga bagay na masakit habang binibilang natin ang mga panahon na iyahatid na natin si nanay kasama na yung mga iniisip natin na kakailanganin, ay napaka-importante na ma-develop po natin yung pagtitiwala natin sa Diyos sapagkat sa buhay na ito ay wala naman po talagang pwede tayong maasahan na gabay sa paglalakbay natin sa isang buhay na masalimuot, problemado at punong-puno ng hirap, hambi at sakit. Sapagkat ito'y isang katotohanan na tayo po ay naglalakbay lamang sa mundong ito. Ang tao ay maaring maraming religiyon na pwedeng endorso, pero sa likuran ng mga bagay na ito, hindi po makakatulong ang pagtitigmaan ng mga pangangatwiran ayon sa mga pagtitigmaan ng mga kaisipan ng mga pananampalataya at ng mga bagay na religiyon. Ito po sa panahon na ito ay mas mainam na patuloy po natin na ugatin ang ating pananampalataya sa ating personal na relasyon sa isang Diyos na nagmalasakit sa atin. Mga ilang panahon ay nakasama natin si Nanay Amparo. Nagdulot siya ng kagalakan, nagdulot po siya ng mga tinatawag na magagandang alaala sa
sapagkat ito lamang po talaga ang pwedeng mapanghawakan ng tao. Malimit ko pong sinasabi ito sa mga ganitong lamay at malimit naman na totoo na ito'y pwede nating mapagkakanlungan sa buhay na ito. Lagi ko pong sinasabi na unang-una sa mga ganitong kalagayan, alalahanin po natin ang mga mahal natin sa buhay. Number one, we have to value relationship. Dahil ito lamang po ang pwede nating masaksiyan. Pahalagahan po natin ang relasyon. Pahalagahan po natin ang mga mahal natin sa buhay na habang nakakarinig sila at nakakadama sila ng yakap, nakakadama po sila ng pagpapahalaga, ipadama po natin dahil isang araw magkakaroon tayo ng paghihiwa-hiwalay at hindi na natin pwedeng balikan pa. Ang mga bagay lang na pwede nating balikan ay yung mga naiwan sa puso at yung mga magagandang alaala na nailagay natin sa puso ng tao. Una, value relationship. Ikalawa, create good memories. Unang-una po, value relationship, yung personal nating relasyon sa Diyos. Hindi sa mga bagay na kinamulatan mo o anuman ang relihiyon mo, kung hindi, pahalagahan natin na magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa isang Diyos na ito na isang araw, siya naman ang nagpahiram ng buhay natin, pagpikit ng mata natin, pag siyang nagmamay-ari sa atin, siya din ang sasalubong at siya din ang magdadala sa atin doon sa kanyang lugar na kung tawagin ay paraiso o langit. Walang mahusay na paliwanag dito, kundi ang isang bukas na puso na nagnanais magkaroon ng malalim na relasyon sa Diyos na ito. Ikalawa po ay yung pong tinatawag na magagandang alaala na pwedeng balik-balikan. Na kung saan ay kahit sa lahat ng bahagi ng buhay natin, akma po ito. Lalong-lalo na sa mga klase ng panahon ngayon na punong-puno ng kalungkutan bukod sa paglisan ng isang minamahal sa mga problema sa pananalapi, sa mga problema sa relasyon, ang maaari lamang po nating mabalikan ay wala pong iba kundi yung mga magagandang alaala na pwede nating maugutan ng panibagong pag-asa. Alaala natin sa Diyos, magagandang karanasan sa Diyos, at sa buhay na ito sa mga minamahal natin. Ang Biblia po ay mayroong napakagandang sinabi tungkol sa mga tao na nagtiwala sa Diyos at ang Diyos ay nagsasabi ng mabuting bagay sa mga taong umasa sa Kanya. Sa aklat po ng unang Tesalonica, matutunghayan po natin ito, pakinggan lamang po natin. Matutunghayan po natin sa unang aklat ng Tesalonica, Kabanata 4, talata 13 hanggang 18. Ang sabi doon, mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na. Nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman naniniwala tayong bubuhayin ng Diyos ang lahat na namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa iyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na tunog o utos ng tinig ng anak kanghel at tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit, bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos tayong mga buhay pa, ay titipunin niya sa ulang at isasama sa binuhay upang salubungin sa papawirin ng Panginoon. Sa gayon makakapiling niya tayo magpakailanman, kaya nga mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng aral na ito. Sa kapatihan na tao ay meron pong sinasabi na malalaman mo lang mahalaga ang isang bagay kapag ito'y wala na sa iyo. Malalaman mo lamang na mahalaga ang pera pag wala ka ng Pera. malalaman mo lang na mahalaga ang kalusugan pag meron ka ng Ramdaman. at malalaman mo na mahalaga ang kalakasan kapag ka ikaw ay na Hina. maging sa mga panahon ngayon, mahalaga pala na pinagbuti mo ang kabataan mo, naging maganda ang iyong mga pagpipili at desisyon at nalalaman mong kahalagahan nito kapag ikaw ay matanda na.
Dahil ang mga bagay na tinanim natin, aanihin natin pagdating ng panahon. Ang sabi po ng banal na kasulatan, sa mga taong tumanggap sa Diyos, ay merong kasiguruhan na magandang lugar para sa kanila ang Diyos na ito. Marami tayong naririnig tungkol sa bagay na ito, ngunit ang mapapagkatiwalaan po ay ang sinabi ng banal na kasulatan, na sa mga tao na tumanggap sa Panginoon, ay meron po silang inihanda, may inihanda po ang Diyos na isang klase ng lugar sa piling niya na kapag ka ang tao ay wala na pong stopover pag namatay siya. Kung hindi ito po'y dire-diretso. Pag namatay po siya na walang Kristo, alam natin kung saan siya pupunta. Bakit po? Wala kasi siyang tagapagligtas. Pero tulad ni nanay na sa mga mahabang panahon, nabuhay po siya na merong Kristo sa puso. Nakasama namin siya, umaawit, kumakanta at nananalangin, sapagkat sa buhay na ito, kailangan natin ng kasiguruhan. Mabuti po na ang lahat ng bagay, lalong-lalo na sa ating kaluluwa, ay sigurista tayo. Ang pera kapag ka naloko ka, kikitain mo pa yan. Ang bahay kapag ka nasunugan ka, makakabangon ka pa eh. Ang negosyo kapag ka ikaw ay nanakawan, nalokot, na hold up, makakabangon ka pa. Lalo na kung meron kang karakter at meron kang abilidad sa buhay. Pero kapag ka nagkamali ka ng desisyon sa magiging karelasyon mo sa iyong kaluluwa o paglalaga ka ng pananampalataya, napakahirap po ito dahil nakataya po dito ay ang kaluluwa mo at wala itong bawian na habang nabubuhay tayo sa mundo, piliin natin ang Diyos, piliin natin si Jesus. Dahil siya lamang ang makapaggagabay sa atin maging sa buhay na walang hanggan dahil siya mismo ay buhay na walang hanggan. Wala po tayong pagtatalunan na relihiyon dito dahil wala pong relihiyon na nakapagatid sa langit. Ang nakapagatid po sa langit ay walang iba kundi si Jesus dahil siya ay Diyos na nagkatawang tao na sa bawat isa sa atin kung siya ay magiging tagapagligtas at personal na Panginoon ng buhay natin, mga kasama, ipikit man natin ang ating mata, sigurado tayo sapagkat siniguro ng banal na kasulatan na sa mga tao na nagsuko ng buhay kay Jesus at si Jesus ang kanilang Panginoon at personal na tagapagligtas, higit sa lahat ng mga relihiyon na pwede nating saluhan, ang Diyos na ito na nagkatawang tao ay may kakayahan na itawid tayo sa lahat ng bahagi ng buhay natin. Mga kasama, sa buhay na ito, minsan lamang tayo dadaan. Desisyonan po natin na ang buhay po natin ay wag po sa mga bagay na pansamantala. Tali po natin at isuko natin ang buhay na ito sa isang Diyos na nakilala ni Nanay Apa. Na nakilala mo rin. Na nakilala ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng personal na pakikipagrelasyon sa ating Panginoong Kristo. Mga kasama tulad ng ating natunghayan, hindi na marami pang salita, naghahanap ang Diyos ng isang bukas na puso na mapaglalagakan niya ng kanyang trono dito sa lupa. At ang hinahanap niya ay hindi basta ordinaryong building kung hindi isang puso. Kaya pala pinili ng Panginoong Yesus na doon siya dalhin sa sabsaban dahil ang nilalarawan nito ng unang Pasko ay yung mga puso na walang pwedeng mapanghawakan sa buhay na ito kundi ang pagdating ni Jesus sa kanilang buhay. Mga kasama, sa buhay na ito, maraming panahon, ipipikit natin ang buhay na ang ating mga mata. Wala tayong nadala dito nang pinanganak tayo. Hubad tayong dumating sa mundong ito, hubad din tayong aalis. Mabuti pa nga si nanay, tapos na ang pakikibaka niya sa buhay na ito. At naging sigurista siya. Mga ilang panahon nakasama namin siya. Ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga kwentuhan, minsan nakakasama namin siya dyan sa church. At maraming mga kwentuhan na magaganda, na mga aral din na sa mga pinagdaanan niya ay naibahagi niya. Mga kasama, mga kaibigan, ang bottom line po, ang bawat isa sa atin, maging sigurista tayo sa kaligtasan ng kaluluwa natin. Hindi reliyon, kundi personal na relasyon sa Diyos na may-ari ng buhay niya. Pinangangaral po sa mga ganitong tagpo ang salita ng Diyos, hindi para i-convert kayo sa grupo namin, kundi para dalhin po namin ang pag-ibig ng Diyos sa puso ng bawat isa sa atin sapagkat sa buhay na ito na dumadaan tayo, walang ibang pinakamaganda
sandata sa buhay na ito, kundi ang pag-ibig ng Diyos at ang pananampalataya sa Diyos. Mga kasama, mga kaibigan, nang ibinigay ng Diyos si Jesus, ibinigay niya ang pinakamaigi, pinakamaganda, at pinakamahusay na pwedeng matanggap ng isang tao na kaloob at regalo mula sa Diyos, ang buhay ni Jesus. At mga kaibigan, tulad ng nangyari kay nanay, wala na siya dito. Kahan na lang ito at katawang lupa. Si Nanay Amparo, nasa piling na ng Panginoon. Dahil meron siyang tagapagligtas. Sinabi ng banal na kasulatan, For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever will believe, nang sino man ang manampalataya, hindi maglipat ng religion, manampalataya, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at hindi siya mapapahamak. Mga kasama, si Jesus ang langit sa buhay na ito. Na anuman ang pinagdadaanan nating hirap at problema, ay meron siyang lakas at kapangyarihan na itawid tayo. Hindi siya nangako ng buhay na walang problema, kundi nangako siya ng isang buhay na bagamat may problema, may tagumpay. Ang pangalan ng buhay na yon ay buhay na walang hanggan at matatagpuan po ito sa isang personal na relasyon sa Kanya. Kung titignan nyo ngayon ang katawang lupa ni Nanay, hindi ho mabigat ang kanyang mukha. Dahil ang mukha ay refleksyon ng laman ng puso. Meron po siyang Kristo. Meron po siyang tagapagligtas. Na bagamat nahirapan siya sa kanyang paglalakbay, sa kanyang katawang lupa, pero pagdating sa kabilang buhay, may kaligayahan siya kasi meron siyang tinanggap na tagapagligtas ng kanyang buhay. Mga kasama, marami sa anggulo ng buhay natin na hirap tayo. Marami sa anggulo sa buhay natin na kung saan ay dama natin ang grabing pagturusa sa ibabaw ng lupa. Pero kaibigan, gusto kong sabihin sa iyo yung bagay na ito. Wala pong excuse sa buhay na ito. Lahat tayo dumadang, kahit ako na nagsasalita, may pinagdadaanan din tayo. Pero ang mabuting balita, meron tayong Diyos na matatawagan at siya'y makapangyarihan na kaya tayong itawid maging sa mga kalungkutan ng buhay na ito. At ang pinakamalungkot dito ay yung mga darating na gasto. Kaibigan, meron tayong Diyos. Ilaban mo lamang ang pagtitiwala mo sa Kanya. Ilaban mo lamang at tayuan mo lamang ang Kanyang mga pangako. Mula kaliwa, kanan, likod at harapan, kusang darating ang sabi ng Biblia, iwanan man ako ng mga mahal ko sa buhay, ng aking mga magulang, ng aking mga kapatid, hindi man nila ako tulungan sa mga pinagdadaanan kong hirap. Meron naman akong Diyos na sanay na gumawa ng himala upang ang buhay ko ay makaabot sa lahat ng bahagi ng buhay. Mga kasama, sa kalagayang ito, ang sagot ng Diyos, si Jesus. Life must go on. Kailangan tayo magpatuloy. Masakit ang bagay na ito dahil ang isang minamahal ay nawala. Ang isang minamahal na naging inspirasyon. Ang isang minamahal na naging daan ng pag-asa ay naging lumisan pansamantala. Mga kaibigan, makakasama naman natin si Nanay sa kabilang buhay. Ang importante, tapos na yung biyahe niya, tayo naman yan. Ang mabuting balita, meron tayong Diyos na mapangahawakan, masasandalan, at kaya tayong itawid sa buhay na ito hanggang sa kabilang buhay. Maging sa mga pinagdadaanan mong problema o gusot, meron siyang inilaan na tagumpay. Pikit po natin ang ating mga mata, buksan natin ang ating puso sa isang kumakatok na Kristo ng ating buhay. Tayo po'y sumuko sa Kanya at sabihin po natin, Amang Diyos na nasa langit, lakas po natin, sabihin natin, Amang Diyos na nasa langit, marami pong salamat na minahal mo ako. Walang presyo, walang kapantay, walang halaga, isang libreng pagmamahal para sa lahat ng tao na magsusuko ng buhay sa iyo. Panginoon, patawad po sa lahat ng kasalanan, sa mga pagdududa at pag-alinlangan sa kakayahan mo na kaya mong itawid ang buhay. Patawad po sa kasalanan mula pagkabata. Nagbabalik loob ako sa iyo
at kailangan kita sa buhay ko. Binubuksan ko ang aking puso at inaanyayahan kita na tagpuin mo ang buhay ko. Takas natin, Panginoong Yesus, mahabag ka sa akin. Patawad sa lahat ng kasalanan. Iligtas mo ang aking kaluluwa. Tubusin mo ako sa kapahamakan at isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sabihin natin, Panginoong Yesus, salamat sa dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa katawan mo na nabayubay at ako'y tinubos. Panginoong Yesus, buong puso kitang tinatanggap bilang hari, manggagamot, personal na tagapagligtas ng aking kaluluwa. Panginoong Yesus, marami pong salamat. Amen. Ako na lang mananalangin. Ama, salamat po. Hindi man namin maintindihan, pero lagi mo kami binibigyan ng rason na pasalamatan ka. Hindi ka nagkulang. Tulungan mo ang mag-asawa, tulungan mo ang pamilyang ito, na ang lahat ng bagay ay malampasan nila. Maging sa pinakamasakit na karanasan, nasugatan ang kanilang puso sa paglisa ng isang minamahal. Dinadalangin ko ang mag-asawa, dinadalangin ko ang mga mag-anak, dinadalangin namin, Panginoon. Nagamutin mo, Panginoon, ang sugat ng masakit na karanasan. Yakapin mo sila, maging ang mga kakailanganin, Panginoon, sa pagkatid, sa katawang lupa ni Nanay Amparo. Ikaw ang magtustos, ikaw ang gumastos. Saan man ito manggagaling, ang importante alam namin, hindi mo kami kalilimutan. Ngayon pa lamang, Panginoon, pinaniniwalaan namin from north to south, from east to west, we call the blessing of God sa mag-asawang ito. We call the love of God. We call the grace and mercy of God. Na sa lahat ng sumabay sa panalangin, sa lahat ng nagbukas ng puso, bigyan mo sila ng ligaya at tagumpay. Tatagpuin mo ang kanilang buhay. Panginoon, unti-unti namin pinagkakatiwala sa iyo, si Nanay Amparo, na alam namin nasa piling mo siya. Na sa bawat isa sa amin ay inspirasyon siya na magpakatatag kami sa aming pananampalataya na anuman ang mangyari, bagay lamang sa mundo ang mga bagay na ito. Iiwanan namin ang katawang lupa, ngunit ikaw na aming Diyos, hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan. Kahit ang buhay namin na paglalakbay sa mundong ito, tutulungan mo kami. Samahan mo kami, patatatagin mo kami at susustentuhan mo kami sa lahat ng bahagi ng buhay namin. Huwag mong kalilimutan ang mag-anak ni Nanay Amparo. Anong lalo na, Panginoon, sa mag-asawang ito, sa buhay ni Sister Reynalyn at sa kanilang mga anak, Panginoon, kailangan kanila. Sa buhay ng kanyang mister, sa buhay ng kanyang mga mag-anak, narinig mo naman, Panginoon, ang lahat ng mga bagay na kailangan nila. At alam namin, may magagawa ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Umawi tayo ng pagsamba sa Panginoon. Mahiwaga, di bubukas na kusa, ang buhay mo ay laging gulo. Wala Kristo na sa'yo. Sabi ko may wala. Isang rito, mahiwaga, di bubukas na pusa. Si Jesus ay doon makato, naghihintay ng sumagot ka naman sa Kanya. O ayaw mapalagay mo ay laging gugulo. Kung wala si Kristo sa'yo, pag-isipan kung anong ligaya
kamtan. Mahiwaga ang buhay ng tao. Ang bukas ay dinapinti at manalig lagi sana tayo sa Diyos siyang pag-asa ng mundo. Pag-ibig sa ating kapwa-tao at laging magmamahalan tayo. Yan ang lunas at ligaya at pag-asa ng ating kaluluwa. Yan ang hiwaga ng buhay ng tao. Mahiwaga ang buhay ng tao. Ang bukas ay di natin at manalig lagi sana tayo sa Diyos siyang pag-asa ng mundo. Pag-ibig sa ating kapwa-tao at laging magmahalan tayo. Yan ang lunas ng ligaya at pag-asa ng bawat kaluluwa. Yan ang hiwaga ng buhay ng tao. In behalf po ng Lord of the Nation at sa pamumuno po ni Pastora Linda Aquino, kami po ay nakikiramay sa mga iniwan ni Nanay Amparo. Marami pong salamat sa pagpapaunlak nyo at loobin po ng Panginoon magkatulong-tulungan po tayo. Marami pong salamat at magandang gabi. Amen. Tupang niyo eh. Kanain mo, pagbigyan mo. Malapit na naman lumubog ang araw. Dilim ng gabi, darating na naman. Sa paghimlay mo'y, isip mo'y naglalakbay, nakatanaw sa kawalan. Lumipas na naman ang isang araw sa buhay. Takbo ng buhay mo'y di mo na mamalayan. Sa bawat sandali, darating at papanaw buhay mo. Tila parang kayamanan at lahat ng kalayawan. Wala pala itong kahulugan. Kung si
Bukas na naman ang isang araw sa buhay. Takbo ng buhay mo'y di mo namamalayan. Kabawat sandali, darating at papanaw ang buhay mo. Tila parang kulang, kayamanan at lahat ng kalayawan. Wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Para kang isang tupang ligaw. Para kang isang tupang ligaw. Nasaan kaya? Lalaro sa hangin ang buhay ko, di alam kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Awang kalungkutan, walang pagbabago, kapaguran ang laging nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layaw ng laman, siyang pansamantala. Kasagutan sa aking hanap. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin